9 o'clock yung sa akin, wala. Oo, kasi wala po si Ma'am Leia. Sige po. Sige Sige po, napaaga po tayo. Kung gusto mo talaga 9 o'clock, okay lang. maya-maya lang po konti, Doc. I-connect ko lang po yung aking laptop. Okay, so few minutes. mga kapatid, mag-pray po muna tayo para magkaroon po tayo ng orientation, overview ng subject ni Lieutenant Colonel Madrid. Request po natin si Ma'am Suzette Chaplain Favoriti to lead us in prayer. Manalangin po tayo. Dinig lang ba ako? Okay po. Go ahead, ma'am. Go ahead. Amay na mo ni labing halang daw niya, rakas katasan sa mga langit, nagabalik kami sa pagdayaw, kag pagpasalamat, sa imo kaayo sa amon, salamat Ginoo sa labihon sa diin. Madamo kami sa minatun-an, salamat sa among mga professor, nag-share sa ilang experience, sa diin gani sa amon, na magpadayon kami sa pagtuon diri sa Logos, kag sa diin maging magpadayon kami nga maging galamiton sa imo bulaton pinaagi sa pag-share sini mga amo natunan kabay pag Ginoo padayon ikaw hatag sa amon sa langit magkaalam mga amo natunan sa sini nga gabi amon gid ma-apply sa amon tag sa kagalingon kag ma-share man namon sa iban sa diin madamo gid makakilala sa imo kag makakilala sa imo ikaw ang Dios namon ginalagad nga ikaw gid nagahatag sa amon sa mga pagpakamaayong hindi namon masipan sa adlaw-adlaw sa amon kabuhi. Salamat Ginoo sini mga pagpakamaayo kay sa mga professor padayon nagahatag nila time para sa pag-educate sa amon pinaagi sini nga mga course diri sa Logos. Salamat gid sa imo mga padayon nga pag-iya kag pagtatap sa amon kunin kami nakapasubok sa imo sa pulo sa bagay sa pangunaon nakabay pangay ka mga patawad sa amon sala. Inita na amon ginaatugyan kay iniabot ang amon ginakangayo pinaagi sa gamhanan kag matami sa pangalan ni Jesus kay mubugtong anak amon Dios ug amon manuluwas. Amen. Amen. So thank you very much, Sister Suzette. At nakikita niyo po ba yung screen natin mga kapatid? Meron ba kayong nakikita o wala kayong nakikita? Meron, Doc. Okay. Kita, Doc. Kung mayroon na po. So, once again, welcome to Logos College Admissions and Biblical Studies International, the school that equips the priesthood of all believers. Ang ating course curriculum po is Master of the Studies in Divinity or MSDiv, Major in Pastoral Chaplaincy Ministry. Ang atin pong slogan for this particular course is Empowering Spiritual Leaders for Compassionate Service. Ang course syllabus natin para sa SR 503 ay Spiritual Resilience and Self-Care for Chaplains. Spiritual Resilience and Self-Care for Chaplains. Ito po ay may credit hours na 3 units. Ang professor po natin dito ay si Chaplain Lieutenant Colonel Dr. Leia B. Madrid, isang ordained chaplain, registered nurse, Doctor of Chaplaincy, Master of Studies in Divinity, and Master of Clinical Pastoral Education. Pero dahil siya po ngayon ay hindi available mga kapatid, i-request ko po sa ating mga ka-chaplains na isama natin sa panalangin po si Colonel Madrid dahil po siya ay medyo may problema sa ngayon on blood circulation. Kulang po siya ng supply ng oxygen sa katawan. No? Dahil nga po pag mahina ang blood circulation, so mahina ang supply ng oxygen sa katawan. Kaya ipanalangin natin siya para bumalik ang kanyang kalusugan at siya po ay makatulong sa atin
dito sa ating pag-aaral sa LIMS. Okay, so kukunin ko muna ang panahon upang dalhin sa inyo ang overview ng kanyang subject na is our 503, Spiritual Resilience and Self-Care. Now, as per the course description of this subject, is that this course is designed to empower chaplains with the essential skills and knowledge to cultivate spiritual resilience and prioritize self-care in the dynamic and demanding field of chaplaincy. So hindi lang po tayo nagbibigay ng pastoral care, mga kapatid. Hindi lang po tayo ka-counsel ng ating ibang mga ating mga clients para sa kung paano i-care ang kanilang mga sarili, both sa kanilang mental health at gano'n naman din sa kanilang physical health, kundi tayo rin po ay tinuturuan upang matuto din po tayo mag-alaga sa ating mga sarili. Kasi po parang sa kaligtasan din po yon. Ang sabi ng ating propeta, how can you preach the gospel that will save people if you yourself has not been saved by the gospel that you are preaching? So dapat, kung nagpipreach ng gospel, ay tayo po ay naligtas po muna ng gospel na iyan na ating ipinipreach. In the same way, mga kapatid, kung tayo po ay tutulong upang alagaan ng ibang tao, matuto po muna tayo mag-alaga sa ating mga sarili. Tama po ba? Okay, Tama po, Dok. Tama po. kasi ang sabi naman ng Biblia, mga kapatid, na love your neighbor as you love thyself. Hindi po sinabi ng ating Panginoon na you love other people, never mind yourself. Hindi po ganun ang utos, mga kapatid, no? Ang utos ay love your neighbor as you love yourself. How can you love your neighbor if you do not love yourself? Kaya napaka-importante talaga, mga kapatid, na tayo din po bilang mga chaplain ay tinuturuan for self-care. Kaya dito po sa tinatawag spiritual resilience and self-care na subject ay ito po ay para naman sa ating mga sarili. Kasi sa ibang mga subject, ang itinuturo sa atin ay tungkol po kung paano tayo makapagsilbi. Pagka sinabing pagsisilbi, ay yun po ay pagsisilbi sa ating mga, anong tawag nito? Mga kliyente, no? Mga kliyente. Alright. Now, as spiritual caregivers, anong tawag sa atin, mga kapatid? Mga caregivers. No, caregivers. Hindi po yung tayo po yung magpapalit ng mga pampers, kundi tayo po ay caregivers in the sense of spiritual caregivers. Chaplains play a crucial role in providing emotional and spiritual support to individuals and communities facing various challenges. Kaya po, dapat tayo po ay meron ding strong spirituality. Kasi nga po, napakalaki ng challenge, no? We provide emotional and spiritual support. Kung mahina ang ating spirituality, yun ang tanong, how can we give as spiritual support to individuals and the communities what face various challenges? Dapat emotionally stable din tayo at spiritually strong para mayroon tayong maibigay. Kasi kung wala naman po tayong maibigay, hindi po tayo magiging effective na mga chaplains. Ika nga, you cannot give what you don't
What you don't have, Doc. Yes, okay. Parang mabagal ang response eh, no? You cannot give what you don't have. So in order to care for others, you must learn to care for yourself. In order to provide spiritual care and strengthen others, you must be strong yourself first. So this course begins with an exploration of the concepts of spiritual resilience, emphasizing its components and significance within the context of chaplaincy. Ang ating mga estudyante dito ay sila po ay mag-aaral, no? Mag-aaral ng mga responsibilidad. Aaralin po ang mga responsibilidad, ang mga ethical considerations associated with providing spiritual care and diverse healthcare settings. So dito, padadaanan natin ang ethical considerations. Pero sa subject ni Ma'am Ramak, that will be the major emphasis of the subject. Yung sa atin dito, ipadaan lang. No? So, what will be the learning outcomes ng subject na ito? Maganda po mga kapatid. Kasi pag natapos mo ang course na ito this semester, sa 5 buwan na pag-aaral, no? You will be able to define and articulate the components of spiritual resilience and its relevance to chaplaincy. So, ano po yan? Yun po ang ating pag-aaralan. You will also be able to demonstrate proficiency in various spiritual practices and their application in daily life and chaplaincy settings. Number 3, you will be able to assess personal spiritual resilience and develop a tailored self-care plan. Okay? So, makakapag-assist ka lang sarili mo at matututo ka rin mag-assist ng spiritual resilience ng iba. Okay? How strong are they? You will be able to calculate, no? You will be able to calculate. Dahil dito ituturo po yan mga kapatid. Apply active listening, empathy, and cultural competence in chaplaincy communication. You'll also be able to navigate diverse belief systems and provide inclusive spiritual care. Ito po itatalakayin din ni Dr. Aris sa more specific subject, which is the Introduction to Divinity. Pero dito, padadaanan pa rin. Kasi po, ang ating mga subjects dito po ay interconnected, no? Interconnected po sila. So, mali-discuss ni Ma'am Ramak, mali-discuss din natin dito, mali-discuss ni Doc Arnel, mali-discuss din dito. Partly, nagkakakunik-kunik po yan, mga kapatid. No? Then, number 6, you will be able to respond compassionately and effectively in crisis and trauma situations. So, kung mayroong mga traumatic situations, ang inyong mga clients ay makakapag-respond po kayo in a compassionate, hindi lang po basta compassionate, kundi effective po, no? Effective po. Sa panahon na ang inyong mga kliyente ay nasa tinatawag na crisis, no? Or crisis sa kanilang buhay. Last, you'll be able to integrate the course concepts. So mga konsepto dito sa pag-aaral na ito, may integrate ninyo po sa practical at saka sa real world scenarios. So in other words, hindi lang po basta-basta teorya ang ating pag-aaralan. Mag-aaral din po tayo ng mga principles, concepts na very much applicable sa ating personal na karanasan or sa ating pakikipag kapwa-tao or sa ating dealings with our clients. So, ito po talaga ay kurso para sa mga chaplains.
para sa mga spiritual care providers like pastors, no? Na interesado sila na mag-develop ng kanilang ability to provide effective and compassionate support in diverse and challenging settings. Okay? Wala po tayong prerequisite dito po, no? Kung open mind tayo and curious to learn more, dito po sa ating subject na ito ng resilience and self-care for chaplains. Ano pong ating pag-aaralan, no? Coverage. We will be talking introduction to spiritual resilience and chaplaincy. And in first 2 weeks, I will be talking about spiritual resilience. At least maunawaan natin ang tinatawag spiritual resilience. Ano bang ibig sabihin nito? So we will go through the definition and components of spiritual resilience. We will also discuss the importance of spiritual resilience in chaplaincy. Of course, nabanggit ko na, no? Pero medyo lalaliman pa natin ang ating pag-aaral dito. Now, we will also be going through case studies and real examples. So kung meron kayong mga alam na mga karanasan, pwede niyong i-share dito at kunan natin ng lesson or application para mas lalo tayong matulungan sa ating educational journey in this chaplaincy course. In weeks 3 to 4, titingnan natin ang role ng chaplains in healthcare settings. No? We're going to make an overview of different healthcare settings, the unique challenges and opportunities for chaplains, ethical considerations in chaplaincy. Of course, yung po ay tatalakayin naman din po ni Ma'am Ramak at yung po ay padadaanan din natin. In weeks 5 to 8, we will be focusing on building spiritual resilience. Ito na po yung pinakamasarap, mga kapatid. Ito yung pinakalaman ng ating pag-aaral na makapag-build tayo ng spiritual resilience. Alam nyo, kung gaano ka-importante ang resilience ay hindi ko muna i-discuss, siyempre, no? Basta masasabi ko lang, huwag niyong imimis at huwag kayong a-absent sa subject na ito. Kasi po ito yung subject na magbibigay sa inyo ng lakas at mga principles kung paano maging matagumpay sa inyong buhay. Weeks 5 and 6, spiritual practices for chaplains. So we will be talking about meditation, prayer, and mindfulness. No? Mindfulness. Alam niyo ba, mga kapatid, na ang mga successful na mga chief executive officers like John Zuckerberg, Bill Gates, at yung mga billionaires, mga kapatid, sila po ay nagpa-practice ng tinatawag mindfulness. Everyday po yan. That is a regular or routine na po sa kanilang buhay. So, kung gusto nating tumaas pa ang level ng ating economic status, ay pwede natin silang gayahin. Magkaroon din po tayo ng regular na pag-practice ng tinatawag mindfulness. Okay, kilala niyo naman si Zuckerberg, di ba? Okay, siya po yung may-ari ng Facebook. Si Bill Gates, siya po ang may-ari ng Microsoft, no? So at marami pang mga billionaire minds na hindi lang billionaire minds, billionaire na talaga, no? Na talagang nagpapatotoo sila kung gaano kaimportante ang tinatawag meditation sa kanilang buhay. Now, we are going also to incorporate spiritual practices into our daily life. At pwede rin po tayo mag-imbita ng mga guest speaker or mag-hold tayo ng mga workshop on specific spiritual practices. Titingnan lang natin ang applicability ng mga bagay na ito. In week 7 to 8, we will be focusing on self-reflection and assessment. Tingnan natin ang ating personal na mga buhay, no?
i-assist natin ang ating spiritual resilience hanggang ano po ba ang ating rating sa ating spiritual resilience. Identify strengths and areas for growth, no? Tingnan natin, alin bang areas na tayo po ay mahina, no? Paano natin ito mapalakas? Okay, paano tayo lumago in a certain portion na tayo po ay mahina? Yan po titingnan natin. Kasi self-care nga po ito no? Developing a personal self-care plan, ito yung isa sa mga masarap na bahagi. Yung ikaw po ay mag-develop ng iyong sariling pagtatap sa Ilonggo pa, no? Pagtatap sa sarili, pag self-care. Paano ba yung Tagalog itong self-care, no? Okay na kahit hindi na Pangangalaga po sa sarili. kahit hindi na yung Tagalog, no? Naintindihan na yon, self-care. Sa sarili. Okay, pag-aalaga sa sarili, no? Pwede. Okay. Then weeks 9 to 10 we'll be going again with how we can become active listener, no? How to empathize, no? Empathize, no? Ano bang kaibahan ng sympathy at empathy? Okay, once again, papasadahan natin 'yan, no? The importance of active listening in chaplaincy, kung gaano ka-importante ang makinig. Kung minsan nga no, sa ating counseling session, nakinig lang tayo, tapos kontento na yung ating client. Nagpapasalamat na sa atin, no? Nagpapasalamat na, nakinig nga lang tayo, no? Wala naman tayong sinabi. Okay. So, yan po ay ating aalamin pa, mas palalalimin pa natin ating kaalaman tungkol sa mga bagay na ito. Then we will be able to develop empathetic communication skills. Then, gagawa po tayo ng mga role-playing exercises, no? And case studies. And for weeks 11 and 12, no? This will be about cultural competence and diversity. Sa ating pag-exercise ng chaplaincy kasi mga kapatid, ay may possibility na tayo po ay makasugata kung sa Ilonggo pa, no? Makahibalag sa Bisaya or makasalubong sa Tagalog ng mga iba't ibang mga tao with different belief systems. Okay. So paano natin sila intindihin, no? So yun po yung pag-aaralan din natin. Titingnan natin ang cultural competence in chaplaincy, no? Yung pag sinabing cultural competence, hindi po yung kompetensya mga kapatid, no? Ang competence means capability or abilidad mo, no? Okay, kakayahan. Okay. Kakayahan ng isang chaplain na mag-assist ng mga cultural diversity ng clients, no? Then we address cultural and religious sensitivity, no? Kasi iba-ibang kultura, iba-ibang sensitivity, no? Iba-iba kasing practices no? Sa iba't ibang kultura. So, as a chaplain, dapat alam natin ang mga bagay na yan. Kaya tayo nandito, tayo ay nag-aaral para sa mga bagay na iyan ay tayo po ay maging effective. Weeks 13 and 16 to 16, yun na po ang application and integration. We'll be talking about crisis intervention and trauma support. Yung na-mention natin kanina. Responding to crisis and trauma in chaplaincy, practical strategies for providing support, guest speakers from crisis prevention experts, intervention experts. Kukuha tayo ng mga guest speakers. Ang pinaplanuhan ko dito, or depende sa plano ng ating National Director, ay malamang na papasok dito si Dr. Armand Fadilla, no? Para sa tinatawag na mental health aid. Okay, I don't know. Mental, basta something related sa sa first aid pala. Mental first aid. Okay, maganda po yan. Kumbaga sa it is something like a stress debriefing program. Weeks 15 and 16, integration and final projects.
So, magkakaroon din po tayo ng mga projects, mga kapatid, no? We'll reflect on personal growth throughout this course. Tayo po ba'y lumago? Ano po ang ating personal growth? Okay, gagawa po tayo ng mga reflection papers para dyan. Then we'll also have group discussions, sharing of experiences na makakatulong sa ating journey sa chaplaincy education. Then our final project presentations will be some papers on relevant topics. Okay? So for our assessment, class participation 10%. Online discussion forum participation 10%. Assignments and reflections 40%. Now, tingnan niyo yan mga kapatid kasi malaking percentage yan, yung assignments and reflections. Then ang midterm exam natin ay 20%. Yun po yung mga April ating midterm exam. Then, of course, our final project and presentation. So, yun po ang ating overview. For the course code is our 503, Spiritual Resilience and Self-Care. At may credit hours na 3 units. Okay? So, dito po, ang inyong professor ay si Chaplain Lieutenant Colonel Dr. Leah B. Madrid ay magiging kasama ninyo sa susunod na talakayan. Ipag-pray natin siya mga kapatid na maging maganda na ang kanyang kalusugan. Dahil kailangan natin ang kanyang talent, no, dito sa ating pag-aaral. So thank you very much. Dahil wala na po kayong question, we'll have a 3-minute break. Then at exactly 9, ibibigay natin ang panahon sa ating susunod na resource speaker, ating professor, Chaplain Major Dr. Arnel C. Marcaida. Manalangin po tayo for the closing prayer in this subject. Dakila at makapangyarihan naming Diyos Ama na nasa kaitasan ng mga langit, maraming salamat sa napakalaking opportunity na ibinigay mo sa amin para kami makapag-aral at mapalago namin ng aming kaalaman upang manilbihan sa ministeryo ng chaplaincy. Maraming salamat sa iyong pagtugon itong aming panalangin at paggabay sa lahat ng panahon at patuloy na pagbukas ng aming mga isipan upang kami ay mas lalo pang matuto, lalo na sa susunod na subject sa susunod naming professor. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen. Okay, God bless po. And we'll have a break for 2 to 3 minutes. Then we'll give the time to Dr. Marcaida.